NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. President Bongbong Marcos and assured me it wasn't government. Okay? But I told him our concerns about the NBI. So, and I told him, I thanked the President for the immediate call. I informed him that we're safe at that point in time. And I informed him of the inconsistencies ng statement ng NBI. But I told him I agreed with Sec. John Vic for a joint independent investigation. Bakit joint? Kasi jurisdiction to ng OSAA at ng Senate. On the other hand, I was already aware at that time na all the way to the highest echelons of government, may nagsasabi na ito ay gawa-gawa. So the accusations are all over. So in the same manner that the PNP, the AFP, mabilis sila mag-deny pag may fake news against the government, the administration. Inaasahan ko na mabilis sila mag-deny na fake news against the Senate, against the Senate President, and against the integrity of the whole process. The investigation is ongoing at meron na arresto last night. Okay? Di lang namin nilalabas yung detalye because once you say three-letter words, di ba? Once you say that it's a certain agency, may conclusion na kagad ang tao na government o hindi. Kaya nga independent and let's not jump into conclusion. Okay? So by the time I meet you later, it's about an hour, I'll meet muna the 150 top officials of the Senate. I will give you more details about that. I also ordered the Ang nakakatawa ho kasi dito mga ka-update, nagsalita ho agadan itong si Matibag na ang kapal ho talaga ng pagmumukha nito. Di ba ho na-detect na o nalaman na kung sino yung una nagpaputok dyan sa loob ng Senado. Sinabi naman ho mga ka-update na ito nga hong NBI. Ito, isipin po ninyo NBI na nga ho yung una nagpaputok. Nakapagsalita pa ho ng ganito itong si Matibag. Ayan mga ka-update, basahin ho natin para mas malinaw no tayo. DIR Matibag, suspect sa pamamaril sa Senado, NBI volunteer. Ibig sabihin mga kapatid, yung pinapalabas ho niya NBI volunteer, nililinis niya po ho yung kanyang pangalan. Yung pangalan ng NBI, ibig sabihin mga kapatid, kumbaga parang trainee. Ito hong lumabas na namaril daw ho dyan sa loob ng Senado. Kaya makikita ho talaga natin mga kapatid, yung mga kamukha ho nito si Matibag, mahirap na hong baguhin iyan. Mahirap na hong baguhin, hindi lang yan mga dito pa isa pa. Ito pa hong sinabi ni Matibag din. Drilling sa GSIS, hindi assault kundi para sa seguridad ng pasilidad at mga empleyado. Ito ho yung natatandaan nyo ba yung sinabi ni Manang Aimee na dinidrill ho yung kanilang pader o yung alam niyo na yung palapag ho nila noong nagkakaputukan. Anong ibig sabihin nun? Pinupwersa ho sila para hanapin si Senator Bato at alam niyo na mga kapatid, kalad ka rin ho nila. Diba? Halatado ho sila. Isa pa mga ka-update ay nakakatawa pa ho dyan. Bakit yung pag-alis na itong si Tuta Soto, bago pa magkaputukan, hindi ho naging issue iyan. Wala hong inilabas na balita na keso ganyan. Si former SP Soto umalis sa Senado bago nagkaputukan, hindi ho naging issue. Nakita naman sa media outlets, makikita niyo ho sa mga alam niyo na yung mga bayarang media na hindi ho siya ipinagkakalat. Bakit nung pagdating kay Senator Bato, tapos na ho yung putukan na, alas 2 daw ho ng madaling araw, kumaripas daw ho ng takbo. Isipin niyo ho yan yung pagiging bias ng media. Anong ibig sabihin mga, may mga shareholder, bayarang media dyan, na pilitong sinisiraan, yung mga, ayan, yung kasapi o yung mga, alam niyo na, kaalyado ng mga Duterte, pilit ho silang sinisiraan. Pilit ho silang sinisiraan. Mantagin po ninyo yun bakit pagdating dito sa mga, ayan, sila Hontiveros nga, nasaan ba sila nun? Sila Soto, sila Pinky Lacson, nasaan sila? Yung mga naiwan ho doon, yung mga kaalyado ng mga Duterte. Sila ho yung ginigipit. Sila ho yung pilit, alam nyo na. Di ba? Bakit pagdating ho sa mga kaalyado ng mga Duterte, ba't eto media, pag nagpalabas ho sila ng balita ho nila, puro paninira. Si Bato, wala na, ganyan. Tumakas. Unang-una ho sa lahat, yan pag nahuli ho si Senator Bato mga kabit, ang gagawin ho nila dyan, kakalad ka rin ho nila, itatapon ho nila yan sa Netherlands sa ICC.
Okay lang ho yan mga kabdit, nalitisin ho nila dito sa ating bansa, may sarili ho tayong jurisdiction, meron tayong Supreme Court. Bakit pilit ho nilang pinaniniwalaan yan sa Trililing? Bakit pilit ho nilang gustong itapon ng isang Pilipino at ipalitis sa mga dayuhan? Bakit ho nila ginagawa yan? Kasi nga humalapit na ho yung 2028 presidential election. 2 taon na lang ho yung tinitiis natin. Kaya takot na ho yung mga nandyan, yung mga bayaran na pilit hong pinapatalsik ang mga Duterte. Tingnan niyo si Soto mga kapatid. Noong nakaraang araw, dahil nga hindi pa siya napapalitan bilang Senate President, atat na atat din ho siya sa impeachment ni Sara Duterte. Ngayon nung nagkapalitan ho ng liderato, parang nawalan ho sila ng pakialam ngayon sa impeachment. Bakit ito? Kasi nga yan ayun ho yung bagong Senate President mga kapatid. Magkakaalaman na ho dyan. Magkakaalaman na ho. Kaya yan ho yung kinatatakot ng mga, alam niyo na, bayarang, diba? Tuta ni Marcos Jr. Kaya pakinggan lang ho natin ito naging pahayag ni Senator Alan patungkol pa rin ho yan sa impeachment ni BP Sara. Sergeant at Arms to go to the offices and check kung nandyan si Senator Pangulala and to give me a spot report dun sa reports na umalis ng 2:50 a.m. There are many questions there. I will answer all of it later. Okay? For now, can you say, He will get back. diversionary tactics para paalis ka sa natuwa? Yung kasi Oh, 100%. I mean, I can tell you honest to goodness, none of the senators who were here last night knew that was going to happen. And the shots were fired from both sides. I mean, you have the videos, guys. And even before umalis si Sec. John Vic, may sa kabila daw may ano talaga. That's why I asked for access ako sa kabila side of the GSIM. But let me go to the articles of impeachment. So I'll sign for you a letter. I'll give you a copy, but of course, i-transmit ko muna. But I will read it to you. Sir, ulo sir. Pare, konti lang nga pare. May kamera sila, konti The lang. Honorable Faustino Bodri D. III, Speaker, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. RE, Articles of Impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Your Honor, the Senate is in receipt of the resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, including all annexes thereto, transmitted by the House of Representatives. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trial, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately 3.5. proceed to its consideration, consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. The parties shall in due course be directed to appear before the Senate sitting as an impeachment court on a date to be determined subsequently. We trust the foregoing is in order. Thank you. Very truly yours, Alan Peter Cayetano, Senate President. Copy furnished the Honorable Zara Z. Duterte, Vice President, Republic of the Philippines. So we'll send this. Pagka-send, Sir, pakita nyo ulit. Sir, tayo. Sir, pakita ulit. SP, tayo. Sabi mo kung anong kwetula. Ulo pare, ulo. Cellphone. Ulo, cellphone. SP. Sir. Potog. Baba naman, sir. Potog. Sir, baba naman, sir. Sir. Tumayo. Alright. let me tell you a little bit more about
So, sa Monday, nasa-order of ibibigay sa yung majority leader, acting majority leader, the likely scenario is we will organize for the Senate and yung mga take that up. From the majority side, kasi nag-uungan kami kagabi, I don't see any amendments. So if there's going to be any, I'm not saying there will be, I want to be clear, I'm not accusing anyone of delay. I'm saying it won't come from the majority kasi nag-meeting kami kagabi, we are happy with the former rules. Ano yung good sa mga dating na-impeach, good din sa amin ngayon. So, kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madidelay kung babaguhin pa yung rules kasi ipapublish pa ulit yun. But from the majority, that's why it's a letter, I just wanted to be safe. Sinabi ko doon on Monday, for the soonest time, or 4th week. No? If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. So ano mangyayari pag nag-convene? And then my motion to convene, ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court, and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, diba, aandar na yung process. I'll brief you more about the process later on. And probably, kung hindi Monday o Tuesday, we will have a caucus para yung calendar. So the biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Kung maganda takbo na ekonomiya and we don't need any urgent legislation, pwedeng mag 90-95% sa impeachment court. Unless nga sabi ng mga senador, pwede pa rin, bilisan na lang. But you know, madaling yung sarili mo lang inasahan mo. Halimbawa, Alan, bilisan mo sa pagpunta ng Senate. Alan, bilisan mo yung sulat. That's under my control more or less. Diba? But when you say it's a trial, you cannot stop both sides from presenting the number of witnesses na gusto nilang sabihin. So, madaling sabihin, bilisan, at madaling sabihin, it will finish by this month or that month. But all of those will be approximation. Okay, any question? So, din po as impeachment court, yung talaga 40. Pero how about the trial process? When is the latest trial? Once you convene and issue the summons, diretso na yun. Pero yung trial proper, Yung 40, yung trial proper po ay after all the procedures. Ayaw mo sir, iharap na lang dito. Parang hindi kita tinatamaan. Walang delay. Sige, dito mo sir. Dito mo. Sige, abante mo lang. Parang dito tinatamaan sir ng halin na tuhod ko. I don't want to preempt the calendar. But if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now, after the meeting, we're gonna make a calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kagad. Saan lang sir? SP doon sa sinabi na yung pagpapalagay ng Senado ay para ma-block yung impeachment sa trial. Again, I'm trying to get the United Senate. Unprecedented yung attack against the Senate. First, nung Monday na hinabol sa loob sa loob ng Senate ang isang senador. Nagtanong. Ma'am, dahan-dahan lang po. Oo. Naalalayan ko naman yung nalabas. Wag. Diba? Sige lang, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang po. Okay, thank you so much po. By just simply Sir, dahan-dahan lang following po. the law. Thank you. The Constitution, our rules, and what is right. Diba? Sabi ko naman sa inyo lahat, dalawa lang libro ko, yung Bible, yung Constitution. Everything else follows. Even the Constitution for me has to follow the Bible. Diba? Having said that, we will follow. So walang magiging delay. I can tell you anything now, as you asked, diba? Kailan yung Sobra trial? yan. So if I have the trial July, August, then delay. Offhand lang SP, for you, yung trial po ba ay dapat araw-araw Monday to Friday or LWF? Offhand for you. Offhand, either Monday to Wednesday or Monday to Thursday. Definitely, hindi on Friday because you need a motion day. Diba? So, and the question for me, the bigger question to me, is it Monday to Wednesday whole day, and then Thursday may committee hearings, or is it Monday to Thursday, half day hearings, half day
ano, so definitely mag-extend kami, di ba? So kung dati, nag-hearing ka either 9, 10 o'clock hanggang 2:45 or 3, and then 3 to 7 or 8 yung ano. Nagagawa naman namin sa budget yung magdamagan eh. But remember, I think mga 2 weeks yun eh, na magdamagan. So I don't think kaya naman yung magdamagan ng 2 months, di ba? 2 months. I don't know eh. I don't know. It depends kasi kung ilan witnesses or depends sa article. So that's why I don't want to speculate. Pero SP yung convene sa Monday talaga. Convene. In my letter, Ano, bakit? we're bound by that. Sa focus, Hindi, agree check kami lang. lahat. Mabukas There's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, Pabukas lang ng may pinto. nag-bring up Hindi. Malayo yung na. mga ganyan, et cetera, bukas na yan or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming present, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Just to be sure, you are asking the prosecution team to be here on Monday for the... It's their option. to what, sir? To report, sir, about the articles of Hindi, kasi yung tinignan ko yung dating president, the article itself is the presentation. Di ba? So, actually, they can or cannot be here. Kasi the articles, dahil yan naman yung, kumbaga yun yung asunto, yun yung charge sa'yo. So, ang process, yung summons, para sumagot naman yung kabila. Who will SP read the wala articles of nang debate sa impeachment? convene. Who will read the articles of impeachment? The prosecutor or kayo po sa Monday? Sa Monday, malamang yun yung, ano, yung pagbigay nga namin sa Masyo. Pero, the impeachment court has a life of its own. So, depende sa mga motions na maganap doon sa impeachment court. Proceed. Wala na pong debate about sa convene. On our side, wala. On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority. Diba? I'd like to consult them, but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na tinatry kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila. SP kahapon So may who attempts naman, sir, against you naman yan, sir? Suggest, ano naman, expected naman. Who told you that, sir? From the majority? Na kinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. But your 13 is solid. But your 13 is solid. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Sino nilagawan nila? Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nagyayama na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo, magtawagan na lang tayo. Because, you know, that's the nature of, di ba dati kasi ano eh, you have 3 or 4 major newspapers, maybe 4 major news networks. Yun nga ho mga kabit, hintayin na lang ho natin itong mga magiging pahayag pa ho ni Senator Alan Cayetano. Kaya mga kabit, pag-uusapan din ho natin ito nga ho kung nasaan na ho ba ito si Senator Bato. Dahil nga mga kabit, yung naging issue nga nung madaling araw nakatakas daw o umalis na ho dyan sa loob ng Senado. Dito ho ipapaliwanag ho lahat ni Maharlika mga kabit, lahat kung nasaan nga ho ba si Senator Bato. Dahil marami ho nagsasabi na katapos nga ng gulo dyan sa Senado, nakita daw si Senator Robin at si Senator Bato na di umano nandiyan sa NAIA. Mga kabit, alamin na lang ho natin kung totoo nga ho ba yun o haka-haka lang. Kaya direkta na rin tayo dito. Si Senator Bato mabilis pa tumakbo, di ba? Nakita nyo naman. Sundalo. So, you know, ang pagkakaiba nila, tsaka edad, you know, iba, malayo talaga. So, ako, tama talaga yung hinala, yung not really hinala, no, yung aking assessment by looking at Senator Bato na hindi yan magpapahuli ng buhay. Alright? Hindi yan magpapahuli ng buhay at magiging palos nga. Hindi natin alam kung nandiyan pa ba talaga sa Senate. Okay? At tama lang kung ano man yung gagawin niya, na kung lumabas man siya, kasi hindi pa po sure kung nasa loob siya or nasa labas siya ng Senado. Ang bottom line ng pinag-uusapan kasi natin dito mga kababayan, ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa Senado ay ang bangag administrasyon. Si Marcos Jr., di ba? Siya ang nag-utos kay PRRD na sa mga kasabwat niya nung kinidnap na si PRRD na isakay nyo na yan. Then may lumabas na reports 3 days ago na si Bangag din ang nag-utos para kidnapin si Senator Bato at sa pakikipag-ugnayan ng supot na si Trillanes, ang mga tiwali sa NBI katulad ni Matibag, you know, yung mga putang inang yan. So,
makikita mo talaga yung sabwata nila at yung eagerness nila, yung evilness pala, not eagerness. Yung evilness, yung kasamaan nila na gusto talaga nilang dukutin si Senator Bato. Kasi nagtagumpay sila kay PRRD. So dapat ipakita nila sa mga kalaban na, kaya nila tayong pabagsakin, kaya nila tayong tumbahin, patayin, lahat ng bagay. It just so happened nung first day, nakatakas si Senator Bato sa kamay ng mga demonyong NBI, sabi ko nga, bangag agents, para siya makaboto, okay? Makaboto para mag-change ng leadership sa Senate. Ayun yung nangyari, nakita naman natin, natutukan natin. Then, dahil gigil na gigil ang mga bangag, alright, kahapon, mga kababayan, may mga lumabas din na talagang kailangan nilang dukutin si Bato. At sabi nga ni Amy Marcos, di ba, ito, pakinggan muna natin to. Sinabi niya, ito. Pero ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya't Diyan pa nga lang sa mismong kapatid ho niya yung naglabas ng statement na yan mga kabita. Mantagin po ninyo kapatid nyo, ilalaglag niya. Ganyan ho katindi ho din. Itong galit ni Manang Amy sa kapatid ho niyang, alam niyo, jadik mga kabit. Kaya tingnan nyo, sila din ho yung nag-aaway-away. Kaya mantagin po ninyo yun. Sasabihin ng presidente na kahit na ano mangyari, kahit sino pang mamatay, kahit na Cheche Bureche, kahit na sino pang mabaril, basta mahuli si Senator Bato, masaya na ho sila. Para ano nga ililipad ho nila yan katulad ng ginawa nila sa ating former president. Ganyan ho kawalang hiya yung administrasyon na ito. Tapos sasabihin nila tumakas si Senator Bato. Iniligtas niya lang naman po ang kanyang sarili mga kapdi. Iniligtas niya lang ho sa katulad ho niyan. Isipin nyo, kahit na sinong mabaril, mismong presidente nagsasabi niyan. Tapos maya-maya tatawag sa dito kay SP Alan Cayetano na kinakamusta ang kalagayan nila dyan. Sila na din naman ho, yung mga nagplano ng kabalbalan para madukot yung isa senador. Diba? Ganyan ho kawalang hiya si Marcos Jr. Ayan. Okay. Tapos napanood yun naman na siguro yung kasinungalingan. Huwag natin panoorin yung kaputahan ni Bangag. Di ba? Yung mga kanyang kasinungalingan. So, nagsabi ang NBI, according to that post ni Amy Marcos, na talagang arrest Bato at all cost. Kumbaga, walang kisihoda kung sinong mapatay. That is very Liza Tanas and Liza at Marcos Bangag at mga kasabwat nila. So, aarestuhin nila dahil pwede kasing mag-change uli, di ba? Or pwede silang pumatay ng tao, pwede lang gurgurin si Alan Cayetano o kung sino man. Kasi sabi nga ng NBI to Amy Marcos na walang pakialam si Bangag kung may mamamatay. Kisihoda kung sino man ang mamamatay. Di ba? Kasi ganito, sabi ko nga sa inyo, ganito ang Bangag administration. Kaya bago pa ito nangyari, mga kababayan, ako talagang assessment ko kay Senator Bato, sabi ko nga, hindi ito magpapahuli ng buhay. Remember, kumanta pa siya. Kahapon, kumanta siya ng PMA hymn nila na kung saan makikita mo yung kanyang very emotional na mensahe sa kanyang mga kabaro o kanyang mga comrade. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, nung pinapanood ko to, mukhang handa na siyang mamatay, do or die. It's either makagurgur o siyang magurgur. Kasi you have to defend yourself. Remember? You have to defend yourself kapag kinikidnap ka. Kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema na binibigyan ng 72 hours ang kapo ni Senator Bato para sumagot. Right? Ngayon, mga kababayan, nung narinig ng mga bangag yun, kaya doon pumunta sila sa Senado para dukutin si Senator Bato. Pero, nagsinungaling si Marcos Jr. na, 2 hours nga ako na nagmumonitor ako sa nangyayari, ganyan-ganyan. Nakita niyo kung gaano ka-inutil si Marcos Jr. Nakita niya, nagkakagulo na ang kanyang mga anak. Kunyari, siya yung tatay na adik. Hindi kunyari, siya naman talaga. Nagkakagulo na, hinahayaan niyang magpatayan muna. Manunood muna siya. Okay? Na nagpapatayan ang mga Pilipino bago siya gumawa ng script. Kagabi, di ba? Yung script niya. So ngayon, mga kababayan,
talagang makikita mo hayop na to na demonyo talaga. At sinasabi niya, wala ni isang NBI na nandoon. Kasi nung naglabas ang Supreme Court ng bandang mga alas 4 na binibigyan si Bato ng 72 hours, ang tinawagan ko si Matibag, nandoon daw sila lahat sa opisina, ganyan-ganyan. Pero hindi, may post si Edwin Amora na hindi pala 4 p.m. nilabas yung statement o ng desisyon ng Korte Suprema para magpaliwanag si Senator Bato. Around 6 something na. Between 6 to 7 p.m. So doon pa lang nagsisinungaling na si Bangag. Na sinasabi niya, ni isang NBI wala daw pumunta sa Senado. Nakita nyo, nagsusuntukan ang kanilang mga kasinungalingan. Kasi kung nagsisinungaling ka, sabi nga, pag nagsasabi ka ng totoo, kahit lasingin ka, paluin ka sa ulo, basta nandoon pa rin yung ulirat mo, yung sequence of events, yung information, yung factual information, hindi ka magkakamali kung nasa tama ka. Dahil yung kanilang script, labo-labo sila, iba yung sinabi ni Bangag, wala ni isang NBI, ganyan-ganyan. Tapos nakita nyo naman sa video, na may mga NBI na nandoon, mga NBI agents, may mga sasakyan na nakatambay doon. Right? So ngayon, noong nalaman ng taong bayan, dahil may mga videos naman, andyan lang naman sa Boljak TV na Boljakan natin sa Facebook at sa iba-iba pang mga Facebook ng ating mga kapwa vloggers, reporters, and social media influencers. Di ba? Nung nalaman na may nagpaputok na taga-NBI, ang sinabi kanina sa press ko nila, like few minutes ago, na ay, sabi ni Tibag, ano lang yun, driver lang yun, volunteer lang kasi namin yun. Sa NBI kasi may mga nagbo-volunteer, ganyan-ganyan, but they're not official sa NBI. Nakita nyo? Linilihis nila para masabi na totoong sinasabi ni Bangag na walang NBI. Hindi NBI yun. Ano yun? Hindi yun official, driver lang yun. Volunteer lang yun. Nuknukan ng kasinungalingan. Then, mga kababayan, okay? Yung kanilang paglililang sa taong bayan, halatang-halata talaga kasi eto talaga yung mga kidnapper style. Ganito ang mga kidnappers, ganitong masasamang damo na wala silang pakialam kung may mamatay, magkagulo ang Pilipino, may masaktan. Ganito po ang sitwasyon ninyo sa Bangag administration. Kaya nga nung kumanta si Senator Bato, nung sinasabi niya, basahin na lang natin kasi hindi ko naman alam ang tono nito, baka magsitonado ako part 2. Sabi niya, pinost natin to pinaliwanag natin sa inyo lahat para maintindihan. Sabi niya, pinost natin to, when bells for us are rung, when bells for us are rung, di ba? Sabi niya ganun. So mga kababayan, ang ibig sabihin, ang mensahe ng pagkanta ni Senator Bato ng PMA hymn na ito ay panawagan sa kanyang mga kasamahan na sa gitna ng paggigipit ng Bangag na gusto siyang kidnapin, alright? Naging emotional siya at kinanta niya itong hymn nila na PMA, O Hail to Thee. Okay? When bells for us are rung, and our last stops is sung, let generation see our country free. Ang ibig sabihin nito mga pangalaga, binaybay natin ang bonggang-bongga. When bells for us are rung, kapag tumunog na ang kampana para sa amin, meaning ito ay simbolo sa huling pagpupugay sa isang sundalo o kadete na parang kampana sa libing o hudyat na tapos na ang kanyang misyon sa mundo. And our last stops is sung. Ibig sabihin, at ang huli naming tops ay pinatugtog na. So nung narinig ko yon, sabi ko, do or die na to si Senator Bato. Kasi emotional ka eh. Parang yung pag kumakanta tayo, yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung bang ginawa mo yung tama bilang isang Pilipino, ginawa mo yung tama bilang isang sundalo, bilang isang pulis. Tapos ito ang gagawin sa'yo, mas matamis mamatay ng lumalaban sa mga demonyo kaysa naman magpahuli ka sa mga kidnapper na katulad ni Bangag, ni Matibag at lahat ng mga kasabwat nila. Then ito sa isa sa mga lyrics, let generation see our country free. Ibig sabihin, naway makita ng susunod na henerasyon ang ating bansang malaya. O lead to righteous way to those solid ranks of grain. Gabayan
sa matuwid na landas ang hanay ng ating mga kabaro o mga naka-uniforming gray. Okay, gray yung kulay ng suot nila, di ba? At ang sabi dito, thy virtues to display, Academy, O hail to thee. Mga kapalangga, ipakita namin, sabi niya, ang iyong mga bertud, akademya, at saludo kami sa iyo. Ngayon, mga kababayan, bakit ito kinanta ni Senator Bato? Pinapaalala niya sa kanyang mga kabaro na anuman ang mangyari, manatili ang prinsipyo sa panindigan at sa sinumpaang tungkulin. Yun ang ibig sabihin na damayan siya. Ako, assessment ko lang to na yung natutunan nila sa training nila bilang PMA-er, huwag nilang kalimutan yon mga kababayan. Kaya nga nag-post tayo kanina, mga kababayan, ng logo ng PMA, Philippine Military Academy, Courage, Integrity, and Loyalty. Kaya sabi ko, arestuhin nyo na yan, arestuhin nyo na. Sabi ko, ang sakripisyo, dangal at panata sa bayan na protektahan ang mga Pilipino hanggang sa susunod na saling lahi ay gampanan nyo na. Parang awa nyo na, panagutin nyo na si Bangag, si Lisa Tanas, at lahat ng mga yan. Dahil sumumpa kayo, kayong mga kasundaluhan, kayong mga pulis na protektahan ninyo ang bayan ninyo, hindi ang adik na si Marcos Jr. Kaya very emotional, okay, ang mga tao na nandyan sa labas ng Senado dahil nakikita namin na ang ginawa ni Bangag ay talagang purely kidnapping na ipagkakanulo si Senator Bato sa ICC sa Banyaga. Paulit-ulit na lang ang history nating mga Pilipino na nagtatraidor ang ating mga namumuno para ibenta tayo sa ibang lahi. Kaya nga, 'di ba, doon sa pelikula ni Juan Luna na ang kalaban natin ay hindi mga Banyaga, kundi ang ating mga sarili. So ang kalaban natin hindi Amerikano, hindi China, actually hindi ICC. Ang kalaban natin ay ang nasa loob ng Malacanang, yung mga jutang jininang yan na gustong kidnapin si Senator Bato dahil nagtagumpay sila kay Pangulong Duterte. Ang kasinungalingan ni Bangag na hindi kami nagpadala ng NBI dyan. Chuchu, alas 4 pa lang tinawagan ko si Matibag. Ganyan. Na wala naman sir, andito kami sa loob ng opisina. Putang ina. Tapos nandoon na witness natin, nasa media, na cover yung NBI, yung pag-drill nila. 'Di ba? Doon napilit nilang, isara ba yun? Or isara yung pintuan na yun, 'di ba? Nag-viral na yun. Tapos ang sabi ni Matibag dyan, mga kababayan, ay hindi kasi nanghingi ng tulong ang GSIS sa amin, sabi ng hayop niya, tadali lang para makita natin yung eksaktong sinabi para hindi tayo magkamali. Alright? Sabi ng julol na Matibag, mga kababayan, alright, sabi ng hayop na to, grabe talaga ito mga palangga. Ang sabi niya, humingi na daw ng tulong ang GSIS sa kanila. Dahil nga daw may mga usaa ay nandoon sa GSIS building. So ngayon, mga kababayan, ang sabi ng hayop na to, na bakit daw may drilling. Sabi niya, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS. Yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon sa Senate. Gusto niya isara yung lugar na yon kasi labas-masok na ang mga tao at hindi na ma-secure ang employees. Kaya kung makikita nyo po yung video, drilling, tapos hinaharangan ng metal cabinet para hindi po madaanan ng lugar na yon. Una, sinungaling. Kung kailangan nila ng mga utility personnel na meron pala kailangan isara doon na pinto. Bakit ang NBI ang magdidrill? Part ba yan? Tangina mo, Matibang hayop kang supot ka. Part ba ng trabaho ng NBI agents na magdrill? Di ba merong utility personnel ang bawat building? Alam ko yan. Dahil ahente ako dati.
Bawat building na yan, may mga engineering departments, may automotive something, yung nag-aalaga o nag-take care ng mga cars, electrical, chuchu-chuchu, mga ganyan. Bakit NBI, ang putang ina mo kang putang ina kang kahayup-hayupan ka, bakit NBI ang magdi-drill? Kung nangihingi pala, kung kailangan nyo pala takpan yon o saraduhan, dahil labas-pasok yung sinasabi mo nga tao, doon pala nagsisinungaling ka ng puki ng ina ka eh. Mga kababayan, maintenance, thank you for that. Thank you, Marian. Yeah, maintenance. Bakit hindi tawagin yung maintenance guy? Para mag-drill. Eksperto ba yan, yung mga NBI na yan? Di ba? Ang expertise na mga yan, maghawak ng baril, pumatay ng tao, o yun o magtapo ng mga tao na gusto nilang itapon sa ilog o sa bundok. Hindi nila trabaho. Doon pa lang mga kababayan, kung pag matalinuhang assessment, talaga dapat bitayin na itong putang inang matibag na to. Sige nga, magpaliwanag ang impacto ka. Sabi ni Bangag, walang NBI. Then now, sabi mo, yung mga NBI agents na yon na nakita na nakalagay pa dito sa logo ay tinawag lang ng GSIS head kasi nga labas-masok yung mga tao. Putang ina nyo, gagawin yung tanga yung mga tao? Kailangan nyo pala ng maintenance guy o driller, whatever, kung anong tawag dyan sa nagbubutas-butas niyan. Diba? Bakit hindi yun ang tawagan itong GSIS head na ito, mga kababayan? Nakita nyo kasi nungalingan. So, nagsusuntukan. Dahil si Bangag, natataranta na kagahapon, madaling araw dito sa Amerika, no? Dahil nga hinahanap na rin natin siya, nasa na yung hayop na Bangag? Dahil, yun na yung unang script nilang nilabas para lang masabi ni Bangag na hindi ako nag-utos na ipapadampot, na ipapa-aresto si Bato kasi kailangan natin sumunod sa batas. Dito, putang inang presko ni Batibag, few minutes ago, sinabi niya na day one pa lang, aarestuhin nila si Bato de la Rosa. Dahil dyan sa ICC, a warrant of arrest, nagbit-bit ng isa pang supot na traidor sa bayan na si Trillanes na walang pakialam na magkagulo sa bayan natin sa loob ng Senado dahil lang sa kanyang inggit, sa kanyang bitterness sa mga Duterte dahil never ever ka, Trillanes, mamahalin ng taong bayan katulad ng ipinapakita na pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Never ever ka makapantay na puki ng inakang hayop kang duwag ka. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya nakikita nyo ito, kung asasalansan ninyo ang mga kaputahan ni Marcos Jr., mga kababayan, talagang desidido silang papatayin whoever, kung sino ang haharang-harang sa daan. Tapos bakit ngayon, mga kababayan, okay, ang ginagawa nila, ang tawag dito, bakit nila, una pa lang, first day pa lang nagbida-bidahan na si Matibag doon, di ba? Nagyabang ang mga taga-NBI na may dala silang mga habang baril, mga matinding kalibre, ganyan. Tapos sasabihin niya, wala naman kaming intensyon na i-arresto namin si Bato. Wala kayong intensyon? Mga kababayan, alam nyo na itong gobyerno ninyo ay kayong mga pulis, kayong mga sundalo, sana sundin nyo yung hymn ninyo, yung kanta ninyo na sinumpaan ninyo na magkaroon kayo ng courage, magkaroon kayo ng wisdom, magkaroon kayo ng pagmamahal, magtumupad kayo sa inyong panata o pangako, sa taong bayan, na ipagtatanggol nyo ang bansang Pilipinas at ang kanyang mga tao, which is ang Pilipino, ilaban nyo dito sa mga bangag na to. Tanga na lang talaga itong mga hayop na mga general na hahayaan na si Marcos Jr. ay patuloy na magsinungaling kasama ang asawa niyang kidnapper. Mga kidnapper sila, mga kababayan. Ganito ang sitwasyon ninyo, nakakahiya tayo sa buong mundo. Then tinitwist nila sa international media na kaya daw nagkakagulo doon sa Senado dahil si Senator Bato ay ayaw sumuko. Putang ina! Ang nagbibigay ng feed dyan sa international media, ang Marcos Jr., ang Lisa Tanas, binabayaran nila yan ng multi-million pesos
maybe couple of hundred of thousand, baka million dolyar pa, para sila makakonect sa mga international media para i-twist ang balita. Ang katotohanan, mga kababayan, kaya sila nandoon, kaya nagkaputukan dahil gusto talaga nilang dukutin si Senator Bato. At kaya sila gigil na gigil kasi baka may mapatay sila, 1, 2, 3, pag kulang na yung majority, pwede na sila ulit mag-change of leadership na naman. Kasi gigil na gigil sila, hindi nila, naitbulaga sila nung nag-show up si Senator Bato nang nagkaroon ng botohan para palitan si Tito Soto Miles na maaga pa lang lumayas na ang duwag na supot din. 'Di ba? Kaya hindi nila matanggap 'yon na nabawi, okay, ng kaalyado natin ang presidency, ang Senate presidency kay Tito Soto Miles. Kaya ito, gigil na gigil si Lisa Tanas, hindi yan magpapaano. Hindi yan magpapaalkanse ng ganyan. Papatay at papatay ng tao yan. Ganon kasi ang mga adik. Feeling nila, 'di ba? Feeling nila sila ang makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi yan sila papayag. Lisa Tanas yan, bangag yan, yun ang dahilan kung bakit nagkakaletse-letse ngayon dyan. Mga kababayan, dahil hindi nila matanggap na nagwagi, okay, na nabilang ang boto ni Senator Bato to change Tito Soto sa kanilang panggigipit dahil ang bottom line is the maleta na hinakot ni Bangag. Kaya ayaw nila, kaya gusto nilang manatili si Tito Soto bilang presidente para hindi mapatawag ang tunay na mga involved sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, si Tambaloslos, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Bangag Jr., si Pangandaman, si Bersamin, si Recto, lahat ng pinangalanan ng 18 Marines. Kaya sila gigil na gigil dahil syempre nag-change of presidency, bakante lahat ng mga posisyon sa kanilang mga committees, mga kababayan, hindi nila ngayon mapagtatakpan si Marcos Jr. Yan ang katotohanan dyan. Kaya hindi matanggap-tanggap ni Bangag ang nangyayari ngayon. Pero ang question natin ngayon, nasaan ba si Senator Bato? Tinago ba ni Darna? Sabi ni Darna, ding, itago mo si Bato. Or talagang si Senator Bato ay palos lang. Tangay na. Hindi naman niya magiging bato kung ano lang, kung tatanga-tanga lang, 'di ba? 'Di ba? Hindi yan magiging PNP chief. Nang ganun-ganun na lang kumpara dito sa Nartates na to, parang 10 mga 3 bulati na lang ang hindi pumipirma. Walang kasustansya ang bunganga dahil once kasi ang isang head ng isang departamento ng isang gobyerno, kung ikaw ay nandiyan dyan para sa taong bayan, spontaneous yan. The way you talk, the way you execute your communication and everything, galing yan dito. Pero kung nandiyan dyan ka, para protektahan lang yung mga bangag, magsasanto-santo talaga yan. Magsusuntukan talaga ang kanilang mga kasinungalingan kapag ikay nagsisinungaling, katulad ng ginagawa ni Bangag. Katulad ng ginagawa ni Matibag. Katulad ng ginagawa ni John Vic Supot at ni Ombudsman Remulla. Tika muna, hindi na natin nakikita si Remulla, baka patay na. Dahil 1 bulati na lang hindi pumipirma dyan sa hayop na yan, di ba? Di ba mga kababayan? Ngayon ang question natin dito, right, sa mga hayop na ito, sa kanilang mga kasinungalingan, na sinasabi nga ni Matibag, ayun, pinangalan na pala nila yung okay, yun nga, sinabi nila na hindi nila empleyado yung gwardiya na yun na may pangalang nagngangalang Mel Oragon, mga ganyan, ang pangalan. Yeah. So ngayon, mga kababayan, dito, dapat na kumikilos na yung taong bayan dahil ginagawa na kayong katawa-tawa. Pero alam nyo naman na demonyo ang Bangag administration na ito. Ang bottom line dito, ang baleta para hindi sila masukol dyan sa Senado. Ang bottom line dito, kailangan i-impeach si Sara Duterte para pagdating ng 2028, wala ng Sara Duterte. Or damputin si Bato, damputin si Bongo, damputin si Sara, lahat para makisakatuparan nila ang forever Marcos na naman. Pwede magkaroon na naman ng martial law, gamitin nila itong pangyayaring ito. Or later on, wala ng election. Dahil martial law na eh.
Martial law na nga ngayon, undeclared nga lang. Dito mo makikita, mga kababayan, na talagang tapat ang mga tao, ang mga Pilipino ay manindigan. Ang nakakalungkot lang, kasi may mga Pilipino na kahit nagugutom, okay, nagugutom ay tinatanggap pa rin nila na ganitong klaseng gobyerno ang meron sila. Ganitong klaseng pamumuno ang ginagawa. Harap-harapan ng pagigipit, harap-harapan na gustong pumatay ng tao, mga kababayan. Yes. Ano ang paliwanag nitong Oragon na to o Oragon? Nagpaliwanag na ba siya? Bakit hindi ipatawag yan? Bakit puro kasinungalingan ang finifeed nitong Bangag administration na ito? Doon pa lang sa statement ni Bangag kagabi. Mga palangga, doon pa lang sa statement ni Bangag kagabi, dapat alam nyo na nanuknukan siya ng sinungaling. Saan ka makakakita ng presidente na nanunood lang habang nagpapatayan ang kanyang mga kinasasakupan? Ibig sabihin, mga kababayan, addict lang. Nagkakaroon siya ng satisfaction habang nakikita niya na nagkakagulo ang Senado, nagkakagulo ang police, ang mga military. Yan ay pang-addictus lang yan, mga kababayan. So ngayon, right, ang eksena ngayon, gusto ni Amy Marcos na tanggalin si Matibag. Kaya nanawagan siya, natanggalin daw si Matibag at yung iba pa. Ito si Amy, okay ka na sana dyan. Okay, so far kakampi natin siya dyan sa Senado. Good thing yan. Okay, pero never again. Okay? Kasi dapat, mamuno na siya eh. Dahil alam niya ang kapatid niyang adik. Bakit si Matibag ang tatanggalin? Ang kapatid mo dapat ang tanggalin. Di ba nagigil ka kay Lisa Tanas? Dahil sabi mo nga, napapaligiran na ang kapatid ko. Ay, ading ko. Napaligiran na ikaw ng demonyo. Alam mo na pinagigiligiran na ng demonyo si ading mo at alam mong adik. Manguna ka. Ikaw ang manguna, manawagan sa Senado, sa kapwa mo senador. Ikaw ang manawagan, Amy, sa PNP, sa AFP, na sabihin mo, adik ang kapatid mo. Magnanakaw, kidnapper ang kapatid mo. Hindi pwede si Matibag lang. Dahil ang nag-utos sa kanya, dahil sinabi na rin mismo, ikaw na rin mismo, Amy, ang nagsabi, ikaw na rin mismo nagsabi, bakit si Matibag lang? Ito, mga kababayan. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya Yeah. Yan nakita niyo, di ba, mga kababayan? Ibig sabihin, concern naniniwala tayo sa sinabi niya. Pero blood is thicker than water, ika nga. Bakit si Matibag ang tatanggalin lang? Pag tinanggal mo si Bangag, Amy, at ikaw ang una dyan na nawagan, automatic ang BFF mo na si Inday Sara will take over. Ikaw ang magtawag ng people power. Sinabi mismo sa iyo ng NBI agents na ang kapatid mong Judas, ang kapatid mong adik, ang kapatid mong kidnapper, okay, ang may gawa ko bakit nagkakagulo kayo dyan sa what? Nagkakagulo kayo dyan sa Senado. Diba? Sindikato ang gobyernong ito. And now, look at the DICT. Nagpa-presscon sila, like an hour ago. Anong presscon nila? Tututukan daw nila, DICT, Department of Information and Communications Technology. Tututukan daw nila kayo mga palangga, influencer ka man, vlogger ka man, whoever you are, na nagpo-post sa Facebook, tututukan daw nila kayo na baka mag-post kayo ng kung ano-ano para baka sakaling, manawagan kayo or what. Natatakot sila. I advise you, pag nanawagan kayo, peaceful ang panawagan. Lumabas kayo sa bahay, peacefully. Manawagan kayo sa lahat, PNP, AFP, ng peaceful. Dahil hindi naman papatay ng tao, tayo. Hindi naman tayo lalabas para manggurgur. Dahil ang tunay na mamamatay tao ay ang administrasyon ni Bangag. Sinabi na mismo ng kapatid niya. Karirinig niyo lang. Arestuhin si Bato, kasi hodang may mamatay kahit sino, patayin. Basta arestuhin si Bato. Right? At nakikita ko actually naluha ako kanina, may napanood akong short video, na ang mga kapulisan natin sa labas ng Senado
at ang ating mga kapatid dyan na nagrarally, Muslim, Kristiyano at ibang mga vloggers na nagbibigayan ng tubig, ng pagkain. Napakaganda ng kanilang pagsasama dyan. Although may nanggugulo na mga nakaputi, hindi naman lahat nakaputi, pinadala ni Bangag. Pero marami na mga batang biktima na minor de edad, binayaran ng Bangag administration para guluhin ang peaceful na gathering dyan sa Senado. Mga kababayan, ang hayop na gobyernong Bangag na ito talaga ang kasalut-salutan. Kaya sila natatakot. Kaya yung DICT ay winawarningan tayo na sa mga posting natin, baka manawagan kayo dyan, gorgorin si Bangag. Huwag kayo manawagan ng ganun. Pwede mo sabihin, gorgorin sa pwesto. Not literally na gorgorin. Kasi hindi niya naman kaya manggurgor kay Bangag. Nakapaligid dyan ng mga demonyo niya, di ba? Unless na lang ang gumurgor kay Bangag, mismo yung nasa likod niya. Pero tayo, wala tayong kakayahan yan. So, peaceful gathering ang ating pananawagan at himukin natin ang puso, ang kaisipan ng mga AFP, PNP na sana hindi na sila magpakasupot-supot dahil nakikita naman nila yung ginagawa nitong Bangag administration na ito. Right? Yes, may mga reports na may nagorgor daw doon kagabi. So, we don't know yet. Okay, hindi rin natin alam kung nandoon pa si Senator Bato, although may mga balita na natagpo na may sighting daw, mga kababayan. Actually, bago ko makalimutan, may nag-send sa atin, no? Breaking. Senator Robin Padilla is reportedly at NAIA at 4 a.m. today, though it remains unconfirmed if the Senate authorized any foreign travel. This development follows reports that Senator Bato de la Rosa exited the Senate premises at 2:30 a.m. today. The Senate's final session date is scheduled for June 4. Okay? Nagbakasyon lang siguro, mga kababayan. So, ako, sa tingin ko wala na si Senator Bato dyan sa loob. Kaya nga tuwang-tuwa ako. Kung yan ay wala na siya dyan, lalong magwawala sa galit talaga itong gobyernong Bangag. Galingan mo, Senator Bato, dahil ang sabi naman ni Senator Bato, sasagutin niya lahat ng kaso na gustong ibato sa kanya sa atin bansa sa local courts. Pero, hindi sa mga banyaga dahil, ulitin natin, kapalit ng maleta, according sa 18 Marines, binigyan si Sopot Trillanes at ang ICC nakipagsabuatan sila para, ipagkanulo si PRRD. Ako ang unang nag-expose sa inyo yan, 2023. Pinakita ko pa sa inyo ang mga passport ng mga putang inang taga-ICC na yan. So itong pinag-uusapan natin, matagal na dapat nawala ang mga Bangag na yan. Dahil nagsabuatan talaga si Lisa Tanas, si Marcos Jr. sa taga-ICC. Kaya dapat hindi na sila magtagal dyan sa Malacanang nadala. Ang ginagawa nila ni Bangag dyan, magsinghot, magnakaw, mag-orgy, maglasing ang mga jutang ginimis. Nanakawin ang pera ng bayan, sigu-siguno. Tingnan nyo. Asa na si Tambaluslos? Ang sabi, di ba? Si Tambaluslos ay, pinangalanan naman ni Zaldi ko yan eh. Bakit hindi mahuli-huli si Tambaluslos? Kasi lahat ng sinasabi ni Ombudsman Remulyang Hayop, yung ICI nila dati, at ni Tito Soto Miles, at itong si Lacson, about kay Tambaluslos, lahat yun ay mga script lang. Wala silang balak ikulong. Etong si Tambaluslos o panagutin. Kita mo, nakipagsabuatan si Tibag. Diba? Si Tibag na maggawa ng fake money, illegally sa recto, remember that? Doon sa kanilang alleged extortion daw, nitong patay gutom vlog, diba? Ganyan-ganyan. So, talaga nilabag nila yung batas para daw what? Okay? Para tulungan nila si Tambaluslos para hulihin itong extortionista dahil maglalabas daw ng watusing video na pasabog, Lahat sila magkasabuatan. I hope Alan Cayetano, will do the right thing. Kasi sabi ko nga, itong si Alan Cayetano, gigil na gigil ito dati kay Marcos Jr. Dahil hindi ko makalimutan, nung gigil na gigil ako kay Alan Cayetano, nung sinabi niya na kay Bangag during the Vice President debate, di ba, in 2016, pati minuto ko, pati oras ko na nakawin mo. So from that point, mga kababayan, alam ko nagigil si Cayetano dito kay Bangag Jr. But syempre, senador yan, hindi naman pwede awayin na ng awayin everyday. Pero syempre, dapat awayin niya. Kung ako lang masusunod, awayin ko everyday yan. Dahil, magkahiwalay naman ang executive at ang
legislative, di ba? But ganun pa man, sana gawin ni Alan Cayetano at naniniwala naman ako sa kanya na gagawin niya yung tama this time. Pero kagabi, bakit, tumawag-tawag si Bangag kay Alan Cayetano para what? Okay, para kunwari concerned siya. O magpapadala ko dyan si John Vic Suput. O ipapadala ko dyan si ganito para i-secure kayo dyan ng mga senador, di ba, na maproteksyonan kayo. Yun ay katarantaduhan. Katarantaduhan yun para lang masabi na concern si Bangag sa mga senador. Pero ang totoo, siya ang mastermind. Siya ang nag-utos na magkaletse-letse ang buhay ninyo, mga kababayan. Alright? So, hindi natin alam kung confirmed na kung lumabas si Senator Robin Padilla, lumabas si Senator Bato. Pero kasi ang naalala ko habang nag-vlog kami kagabi ni Spoke Sari Roque, nagtututo kami kagabi dyan sa pangyayaring yan, na may isang reporter na nagsasalta na magkasama ng mga medyo nagtatakbuhan, yung doon sa loob ng sa loob ng Senado, ng plenaryo, ay magkakasama si Senator Bato at saka si Senator Robin Padilla. Para alam mo, nakikita ko si Robin Padilla, maatapang atao yan. Yan ang mga tipong Bonifacio. Ganon din si si Senator Bato. Kaya dapat tatlo kami magsama. 'Di ba? Itayo ang bandila. Gorgorin sa pwesto ang mga jutang ginemis na mga bangag. Pero sabi ko nga sa inyo, tama talaga yung assessment ko kay Senator Bato. Kung ako si Senator Bato, hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo. Patay kung patay sa ngalan ng pag-ibig sa bayan. Sa ngalan ng sinumpaan ko sa PMA hymn, kinakanta-kanta namin na dapat ang aming mga pangako, mga panata na proteksyonan ang aming bayan. Ang natutunan natin sa PMA, kunyari ako na sa PMA, ay isabuhay natin para proteksyonan ang ating bayan dahil ang mamatay ng dahil sa iyo, mahal kong Pilipinas. 'Di ba? Patay kung patay. Kesa naman hilain ka nila, putang ina, hindi ako papayag. Senator Bato, huwag kang pumayag, nakaray-karayin ka ng mga demonyong yan. Only one life to live in this world. Mas masarap mamatay ng may dignidad at masarap mamatay ng lumalaban kaysa mamatay ka ng duwag. Hindi ka duwagan kung nilunok ni Darna si Bato, 'di ba? Hindi ka duwagan kung si Senator Bato ay wala na sa Senado. Ang tawag diyan, diskarte, maro. Hindi ka pwedeng sumuong sa mga demonyo. 100 sila, isa ka lang. Right? Hindi mo pwedeng pagbigyan. Yung kagustuhan ni Satanas ni Bangag na siya ay kidnapin. Nag-kidnap na nga nila si Di ba? Nakidnap na nga nila si PRRD. You have to do something. Kayong PNP, AFP, sabi nga ni Senator Bato, yung kanta ninyo ay inyong isabuhay. Alam nyo siguro kung ikaw ay sundalo, yung pinagdaanan mula sa pagiging kadete mo, from step 1, step 2, step 4, lahat ng mga laban mo sa buhay, kung ikaw nakipag-bang-bang-bang sa Mindanao, kung saan mga laban, iiyak ka talaga. Kasi ginawa mo yung serbisyo mo para sa bayan. Tapos uulihin ka lang, tapos ipagkakanulo ka sa banyaga, ay putang ina, magurgura na lang tayo, patay o buhay. Kung ako, hindi talaga ako papayag na hila-hilain ako ng mga adik. It's either ako o sila. Yun lang. And I hope safe ka, Senator Bato, dahil hindi, sinabi ko naman sa inyo yun. Kaya nga, di ba, nanggigigil ako sa kay, ako naman aminado, di ba? Nasabi ko, dapat noon pa. 2023 pa lang kung nakinig kayo kay Inday Maharlika, tapos na sana ang laban natin sa mga bangag. Kung sinuportahan nyo sana nung inilabas natin ang authenticated video, kung sinuportahan sana ni Amy Marcos yan. Yun ang pinakagalit ko kay Amy Marcos. Amy, kung sinuportahan mo sana yung authenticated video na nilabas ko noong 2024, kesa lumabas ka noong November 2025, tapos na ang adik mong kapatid, tapos na si Lisa Tanas, tapos na ang mga kasabwat nila, tapos na ang mga nagnanakaw ng mali-maleta. But hindi mo ginawa because blood is thicker than water. Yun, mga kababayan. Ngayon, ano ang mga eksena nila ngayon? So, kanya-kanyang palusot itong gobyerno ni Bangag.
mga kababayan, kanya-kanyang palusot na kunwari concerned sila sa inyo. Kunyari, mga kababayan, ipapatupad nila, susundin nila ang sinabi ng Korte Suprema, pero nanginginig pa ang bilat ni Lisa Tanas at ni Bangag, ang buli ni Bangag, magpadala ng NBI agents para kidnapin si Senator Bato. Alright? So ngayon, mga kababayan, itong hayop na to, ng Bangag administration na ito, talagang ibang klase ang kakapalan ng pagmumukha nila na nahuli na sila, may NBI logo na yung nahuli, tapos sasabihin nila, hindi namin yan, hindi yan, chinek namin yung kanyang record. Ano lang yan, volunteer lang yan, chuchu lang yan. Yun ang sinasabi ng hayop na ito. Dapat hindi lang si Matibag ang tanggalin, Amy Marcos, manawagan ka na tanggalin ang ulo ng kapatid mo diyan sa Malacanang. Tanggalin ang ulo ni Lisa Tanas sa Malacanang dahil sila ang kidnapper, lahat magnanakaw, ang patuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Okay? Nakaalis na. Okay, nakaalis na daw si Senator Bato pero hindi pa rin kino-confirm yan. Baka natutulog lang, kayo naman. Pero imagine, whatever, kung ano nangyari nung, let's say for granting, na si Senator Bato ay wala na. Clap, clap, clap. Mabuhay ka, Senator Bato. Ibig sabihin, isa kang palos. Nakasama mo si Darna kagabi. Wag na wag ka magpapahuli sa mga demonyo. Wag na wag. Dahil hindi natin papayagan ang ginagawa ng mga hayop na ito na patuloy na lang tayong saktan, patuloy na lang tayo pagnakawan. Ano pa ang silbi mo nang naging PMA ka na ikaw ay matinik, matulis, makintab na sundalo. 'Di ba? Kahit makintab yung ulo mo, Senator Bato, wag na wag mong hahayaang kumislap sa mga kalaban. Dapat ilibing mo muna. Nagtago ka dun sa ice cold water. Nakita ko yung video niya. Ice cold water, lumubog ka muna nang hindi nila makita yang iyong kalbo na yan. Dahil yan ang target nila, mga kababayan. Sobra na ang ginagawa ng mga hinayupak na ito at ang kanilang ang kanilang mga kakaduwagan. Okay, eto. Kudos, mabuhay ang mga senador na nag-stay kay Senator Bato. Lahat kayo, kasama na si Amy. Naman na sa dyan. Siyempre, bigyan namin natin na siya ng palakpak kung kailangan natin siya bigyan ng palakpak. Right? Kasama na siya doon kasi hindi nila iniwanan si Senator Bato. Kasi yung 10 mga julul, si Tito Soto Paloma Miles ay kumaripas ng takbo. Ang kanyang sasakyan, ayun, pinagpupukpok yung kanyang sasakyan. Ganoon-ganon ang ating mga realista doon, di ba? Galit na galit, nagigigil nga siya, di ba? Dahil daw, ang terminology niyan, bastos daw, itong mga tao. May babastos pa ba sa'yo, Tito Soto? Paloma Miles? Kaya ka nga naging Paloma Miles eh. May babastos ba sa isang nasangkot sa panggagahasa? May babastos pa ba dyan? Putang ina mo, ilang buhay ang sinira mo? Balat sibuyas ka. Bakit ako maripas ng takbo? Kasama si Gatchalian. Si Ejercito, yung magkapatid na tulfong mga duwag. Mga supot. Mga murion, ang mga alpot. Sino pa? Si Virus, si Hantavirus. Yan, sikat siya ngayon. Si Jonggoy, Kiko Jonggoy. Si Bam, si Lito Lapid na supot na tau-tauhan ng dyan sa Senado at sumisweldo ang impacto. At si Lacson, si Pinky,